Okay, welcome back to my channel. This is your captain at your service. Ang topic natin ngayon ay play testing ng Metaverse.com. Okay, so Metaverse is one of the product of C1 company and you need to be a crowd member to log in Metaverse. So press the login. Papasok po kayo sa Metaverse.com tapos ito po yung makita nyo, maglalagin kayo sa login with Crowd1 ano. So ayan, nakakapasok na po ako. So ganito po yung dashboard na makikita mo. Meron diyang virtual game pack. Sa baba po, yung pang-apat bandang kanan, yung dalawang bilog, yun po ang i-click natin para makapasok po tayo sa trading no ng stocks. Okay, so ngayon next mo pong gagawin ay i-click mo po yung stocks ano. Ayan, ito yung overview yan. Okay, so i-click natin yung stocks. Ayan. So ang basic po ng trading no ay buy low, sell high. So mamimili ka kung aling stocks ang gusto mong mag-trade no. Halimbawa, pili tayo ng baba dito sa BHI. Okay? So sa BHI, ayan. So pababa po yung trend line. So pinagbabasihan po 'yan. So ngayon hindi po muna ako bibili diyan kasi nakikita ko nakayuko yung guhit ano, nakayuko. So hahanap tayo ng medyo umaakyat. So QSI 55.55. Tingnan natin ang trend line niya. So dito 0.53 pababa na din yan no. Yun, pababa na din. So hahanap muna ako ng medyo paakyat no na mas mura. So itong BBT. Tingnan natin itong BBT. Ayan. So medyo umaakyat na siya yung guhit kung mapapansin nyo. Dito yan yun 0.48 ano. So i-click natin yung trade. Okay? So kung bibili kayo, i-click nyo po yung trade ano. Ayaw niyang bumalik. Yun. Paano ba? Mas maganda sa computer maglaro eh. Okay, so nahihirapan po tayong dudutin para may ilagay yung sa pinakahuli. So, yan. Yun, cut. Tapos, lagyan natin ng, so ang price niya ngayon ay 4.8. So lagyan natin ng 100. Okay? So 480. Gawin na natin 1,000. Yan. And then buy. Confirm. Okay, not enough available funds. Why? Kanina pa to ganito. So yun, pumasok lang ay 10. Okay, so done. Okay, so meron na tayong asset na shares. Meron tayong shares na 10. Tapos ang market price is 4.83 natin nabili. So titingnan natin dito sa yan. My position, where is it? Okay, ayan. So, meron tayong mga asset, no? Meron akong BBT 0.483 ang bili ko. Tapos NPC, market price pala yan ngayon, ano? 4.83. So,
Ayan, tatlo na po yung aking asset na nabili. So ang total portfolio value ko is 15, no? Meron na lang akong balance na 9,000. Okay, so sa trade history mo makikita, no? Yung binili mo, no? Or yung binili mo or yung binenta mo, okay? Yan, both at saka sold. Ngayon, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung papaano tayo magbebenta, no, ng asset kahit hindi natin bantayan, no. Sabi ko nga, hindi mo kailangan magpuyat dito. Pwede mong i-set up, no. Okay. Halimbawa, itong BBT na to. Okay? So BBT, buksan natin 'yan. Punta muna kayo dun sa home. Okay? And then stocks. Tapos hanapin niyo yung BBT, yung binili natin kanina. Ayan, tumaas na agad, oh. Okay, where is BBT? BBT, okay, yan. BBT. Okay, so kung ang bili mo is 4.83, okay, ang i-click nyo po para hindi nyo na siya bantayan at kusa siyang magbebenta, okay, papasok po kayo sa order, no? Kung kanina pumasok po tayo sa trade, ngayon ang gagawin naman po natin ay papasok po tayo sa order. Okay? So pag nasa order ka na, ang i-click mo ay sell. Okay? Yan, dalawa lang po yan. Kung bibili ka, halimbawa, sa order, ay kailangan mong babaan yung price. Okay? So halimbawa, ang market price ngayon ay 4.83. Okay? So, ang gagawin mo, iintayin mo siyang bumaba. Halimbawa, ilagay mo siya ng 4.70 and then maglalagay ka ng number of shares. Okay? Ganyan. So, kapag bumaba po yung price ng iyong stocks na pinili at umabot sa price na gusto mo, automatic po siyang magbabay. Okay? So yan, may setup po, ano. Ngayon, dahil kanina bumili po tayo ng 10 shares, no? Ang gagawin ko po ay i-set up ko siya ng sell, no? So ibebenta ko naman siya, halimbawa 4.83, ibebenta ko siya ng 5. Okay? 5.03. Okay? Tapos ang asset ay lahat natin yan. So, kanina bumili ako ng 4.83. Ngayon po, ang ginawa kong order o yung sinasabi ko na hindi mo kailangan siyang bantayan para ibenta, nag-set up po tayo ng price sa 5.03. Kapag yung price nung shares, no, na binili natin ay pumalo, no? Halimbawa, di ba, 483 kanina. Tapos, sinet up natin ng 5.03. Kapag tumaas po yung value ng asset natin, ay automatic po siyang magbebenta. Okay, so ilagay natin dito, sell. Ayun, order has been created. Okay, so market price 4.72 na agad, tumaas bigla siya. Oh. So yun, ganun po yung sinasabi ko na hindi mo kailangan siyang pagbuyatan. Gagamit po tayo ng order. Okay? Balik natin. Okay, so balik tayo. Okay, so ayun. Ganun lang po siya. Hindi mo po siya kailangang bantayan. Pero kung gusto mo naman bantayan, di okay lang, no? So, bisitahin ko ulit na wala na. Nasaan na ba yan? Overview. Yan, BBT 467. Parang bumagsak ba yan? Tumaas naman. Tapos, yung order. Ano bang order natin? 4.67. Okay, so dito trade history BBT po plus 4.86 kanina yan. Mataas pala yung pagkabili ko.
Hindi, ano pala yan, price. Inventory. Okay, wala. Overview. So, dito lang, sa cellphone kasi, hindi ko makita yung orders request, no? Pero sa computer, nakikita po yun. Ano ba nakalagay dito? Ay, teka lang, hindi pala yan. Ayan. So, dito. Profile. Wala pala yan. Okay. Daily movers, following. So, ganun lang siya, no, mga sadik. Pwede niyo po siyang iwanan. At pwede yung bantayan, no, kung gusto niyo gawin, kung may oras kayo para bantayan siya. Okay lang, pero nga po, katulad nitong sa NPC, ulitin ko ulit, no. NPC. Okay, so meron ako ditong 3,000, no. Actually naka-ano na to naka-order na yan So ang ginawa ko diyan, nag-click ako ng order, tapos nag-click ako ng sell. Ayan. So ang ginawa ko ay yung 3,000 na yan. Yan. Binebenta ko po ng 0.24. Hindi, 50 yata yun, 0.50. Yan. So ganyan. Ganyan po yung ginawa ko. Nakaset up na yun, hindi ko lang makita dito sa cellphone kung paano siya, kung paano ma-view ulit yung yung tawag dito, yung orders ko, Sa computer kasi madaling makita kung nasaan yung order mo. Okay, so subukan natin hanapin. Competition, prediction, may profile. Mission, okay. Wala dito. Dito. Okay. Inventory, trade history. Inventory, trade history. Bakit nabili ko yata yung BBT ng 4.86? But anyway, binebenta ko po yan sa halagang 5, 5.03. Yan. So that's it, ganun lang po siya kasimpleng laruin. Okay? Ayan. So, pupunta lang, again, review ulit tayo. Pupunta kayo sa stocks. And then, pipili po kayo ng stocks or assets na gusto nyong bilhin. And then, halimbawa ito, BHI, bumaba na siya. Okay? So, pag nasa BHI na po kayo o nasa loob na kayo ng asset na gusto nyong bilhin, it's either trade or order. Okay? Meron ba ako dito? Ayan, wala. Pakita ko sa inyo kung paano mag-order. So, i-click po natin yung order. Ang price po ngayon, market price ay 28, So, click nyo po yung order and then try natin umorder ng 500. Okay? 500. Tapos, ang price po niya sa market price or yung actual price is 0.28. Ang gagawin ko po dyan ay bababaan ko siya. Okay? So, pag-click ko ng buy, so, order na yon. So, ibig sabihin, kapag bumaba po yung price ng 0.25, kusa po siyang bibili. Click natin buy. Ayun, order has been created. Okay? So, ayan, aantayin lang po nating bumaba or kumbaga tawag namin dito, masundo kami. Masundo ka dun sa price na inilagay mo. Pero pag hindi po yan bumaba, hindi po siya mabibili, Ganon din po sa pag-sell, Kapag hindi po na-reach yung ayan, bumababa na siya, sa 25 ko siya sinetting, di ba? So ngayon, ganon din po sa pagbebenta. Kapag yung order mo ay hindi na-reach, ay hindi po siya mabebenta. So yun po ang disadvantage naman ng hindi babantayan, Pero kung wala kang time at
gusto mong mag-trade, gusto mong iwanan, ayan, sa order lang po kayo papasok. At isi-set up nyo kung magkano nyo bibilhin at isi-set up nyo kung magkano nyo ibebenta. Okay? So I think that's all for now mga sadik. And ayun. I hope na nasundan nyo yung aking mga pinagsasasabi. Okay, thank you for watching and don't forget to subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. No? Click nyo yung notification bell para ma-update kayo. Marami pa tayong i-upload na video. Play testing pa lang ito, lalo na sa actual game na natin kasi may mga cards na pong gagamitin. Okay? So that's all for now. This is your captain at your service. Ciao.